Sige mga tao, may ilan sa inyo na napakababa ng kakayahan sa pag-survive. Alam kong parang naglalaro ako ng apoy at nag-iingat ako. Pero may mga taong di alam na ginagawa rin nila yon. May mga tao talagang di alam ang bigat ng desisyon nila sa buhay. Halimbawa, itong taong ito, okay? Hindi ko siya nilalayat dahil wala na siya. Patay na siya. Hindi ko ito alam dati. Dapat naging malaking balita ito noon. Kasi ako ang nangungguna sa pagbibiro sa mga gays for Gaza. Sa totoo lang, alam mo, kilala mo ang mga taong to. Alam mo kung sino ang tinutukoy ko? Sila ang mga tinutukoy ko. Gates for Gaza. Mas grabe pa ang katangahan ng mga to kaysa sa mga manok na sumusuporta sa KFC. Panuring kung paano sila tingnan ng mga Muslim. Ayon kay Ibn Abbas, sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kung makita ninyo ang isang tao na gumagawa ng gawa ng mga tao ni Lut, patayin ninyo ang gumagawa at ang ginawan, ang nagbibigay at ang tumatanggap. Sinasabi ni Juruk Badra, sinasabi mo kung ikaw ba ay nagbibigay o tumatanggap. Hindi ko alam kung ano ako. Ikaw? Walang pakialam kung aktibo o pasibo ka. Nagbibigay o tumatanggap, pareho lang kayo. Mamamatay din kayong pareho. Pumapatay sila ng gumawa at dinawan. Yan ang sabi niya. Oo, tingnan mo pa ito. May bakla para sa Gaza na pinalalayas ng mga Muslim. Akala mo ang pangunahing paraan ay gusto kong makita. Sa totoo lang, sumasayaw kami kasamang lahat. Kristiyano, Muslim, bakla, lahat. Buo na ang banda namin. Gusto mo bang sumali? Tara, gawin natin. Sa madaling salita, pinaalis niya talaga yung bakla. Sige na, tama na. Mabuti yan para sa'yo, pare. Sa madaling salita, pinaalis niya talaga siya. Alam mo, ayos lang yon. Kailangan kong ipakita sa iyo itong video na to. Ito, ang paborito ko. Nagalit ang Muslim na lalaki. Sinasabi niya na ang dahilan kung bakit hindi napapalaya ang Gaza ay dahil may mga bakla, mga homosekswal na sumusuporta dito. Kaya hindi masaya si Allah sa atin. Pakinggan mo kung paano niya ito ilalarawan sa iyo. Pero magkakaroon ng kasalanan at mauupo ka sa tabi ng lalaking gagawa ng penetrasyon at sodomya. Isa pang lalaki na iyong tabi. Aasahan mo ang tagumpay mo dahil nasa tabi ka ng lalaking. Ipapasok ang ari niya sa puwitan ng kapwa lalaki. Sige, ngayon naiintindihan mo na ang konteksto. Ngayon, kapag alam mong may ganitong klase ng pagkapot sa isang kultura, bakit mo pa susuportahan ang kulturang yon? Gagawin ko lahat para mailayo ang sarili ko sa kanila. Common sense lang. Yan ang instinct ng kaligtasan. Pero sila, wala silang ganitong instinct. Siguro kaya may mga taong nagbabayad ng buhay nila. Tingnan mo ang lalaking ito. Hindi ko alam ang kwento niya. Kanina lang ito ipinadala sa akin. Ang lalaking ito ay isang hayagang baklang imam sa South Africa. Nagladlad siya bilang bakla. Nagtayo siya ng mosque kung saan siya ang imam na sinasabing ligtas na lugar para sa mga LGBTQIE+ na Muslim. Ako si Musin Hendrix, ang unang hayagang queer imam sa mundo. Habang pinagmamasdan ko kung paano hinaharap ng queer na Muslim ang dilemang ito sa pagitan ng Islam at kanilang sexual na oryentasyon at identidad, naramdaman kong kailangan kong kumilos. At naisip ko na para sa akin, kailangan kong gumawa ng paraan tungkol dito. Kailangan nating magkaroon ng Islam na tumatanggap sa mga gay. Alam mo yun? Ang tulong siguro ay maging totoo ako sa sarili ko at magladlad. Sa tingin ko, posible namang maging queer at Muslim o queer at Kristiyano. Ang representasyon. Kaya mga pare, gusto ko lang sabihin na hindi ko siya pinupuntirya dahil malalaman niyo kung anong nangyari. Para sa akin, mahalaga lang na bigyang diin o pagtawanan ang ganitong pag-iisip. Kapag sinabi nating bobo ang gays for Gaza, ang tinutukoy natin ay yung pag-iisip na paano mo masusuportahan ng isang ideolohiya na gusto kang patayin. Gusto ka nilang patayin. Iyan din ang dahilan kung bakit naiinis tayo sa mga puting babae na dumadaan sa kung anong mental na krisis dahil, alam mo na, hindi naging maganda para sa kanilang pamumuhay sa kanluran. Kabaligtaran ang ginagawa nila. Ilalagay nila ang mga garbage bag sa katawan. Marami akong ganitong video. Tingnan ang playlist na Misogyny in Islam. Bakit ka nagpapakababa para sa isang reliyon na inaapi ka? Kahit papaano, ang mga babae ay may papel sa lipunang yon. Kahit na mababa lang ang kanilang katayuan. Gusto nilang ipakitang parang reyna ka. Pero bawal ka namang lumabas. Parang nakakulong ka lang sa gintong hawla. Kahit ganon, reyna pa rin daw kami. Kaya kahit papaano, makakaraos sila. Kahit parang ikatlong klaseng mamamayan. Pero kung bakla ka, yun ang sinasabi niya. Kung bakla ka,
Pwedeng maging bakla at Muslim sabay. Yun ang sabi niya. Hindi maganda ang kalalabasan. Sa tingin ko, alam mo na patutunguhan ito. Sa ating pananampalataya o relihiyon na ipinamana sa atin. Hindi tayo kasama dito. Kapag pinag-aralan mo ang reliyon, lalo na ang Islam, makikita mong ang patriarkya natin ang nakaimpluwensya sa interpretasyon ng banal na kasulatan. Kaya mahaladang proseso para sa mga queer na Muslim na gustong manatiling tapat sa kanilang tradisyon na muling balikan ang mga interpretasyong iyon at gawing queer ang interpretasyon. Walang may monopolyo sa pananampalataya, kaya maari nating bawiin ang pananampalatayang iyon. Sinubukan niyang bawiin ang pananampalatayang yon. Naging hayagang imam siya sa isang mosque. Sa kasamaang palad, itong nangyari sa kanya. Hindi ko maipapakita ang buong video. Itong lalaki, itong Muslim, lumapit, hinarangan siya, tinutukan ng baril, binaril siya, at pagkatapos ay imiwan siya roon at nagmaneho palayo. Kaya sa kasamaang palad, namatay ang imam na yon, ang baklang imam. Patay na siya. At muli, ito ay isang nakamamatay. Madalas na nagiging sanhi ng kamatayan na adiksyon ng ilang tao. Sinasabi ko, ibalik ang mental asylum. Kailangan ng mga taong ito ng ating tulong. Kailangan ng mga taong ito ng pinakamagandang serbisyong pangkalusugan ng isip na kaya natin ibigay. Hindi ba't ka mangha-mangha na sa bawat larangan ng agha medical? Tayo ay umunlad at nakahanap ng mas magagandang solusyon. Pero pagdating sa kalusugan ng isip, pinapalayalan natin sila. Iyon lang ang ginagawa natin. Ang pinakamabuti raw nating magagawa ay pabayaan silang mag-isa. Yan ang ideya ng makabagong liberal na kaayusan ng mundo. Kung may sakit ka sa pag-iisip, pabayaan ka na lang. At marahil ito ang dahilan kung bakit maraming tao, alam mo, nakikita natin ang mga teroristang pag-atake at mga taong sumasagasa ng kapwa-tao. Pagkatapos, lalabas sila at sasabihing, may sakit lang sa pag-iisip ang pasyente, kaya gumagawa ng kabaliwan. Dapat daw nakakulong siya sa mental asylum. Nangyari ito nitong weekend. Hindi na nakakagulat. Isa na namang Muslim. Nangyari ito nitong weekend noong 17 ng Mayo. Isang Muslim na ang pangalan ay Salim Al-Khodri. Sa Italia ang nagmaneho. Lahat ng tao sa frame, maliban sa lalaking ito ay masasagasaan niya. Pagkatapos niya, makikita mo nagkalat ang mga wasak na katawan sa kalsada. Pero hindi ko ipapakita yon sa inyo. Ganyan ang Islam. Kaya kailangan ng mga ito ang tulong natin mga pare. Imbes na pigilan, hinahayaan na lang natin sila sa gusto nila. At mangyayari nga yun. Tingnan mo, ganito rin hayagang ipinagmamalaki ng mga Muslim tungkol sa mga homosexual. Dalawang yugto. Ang una ay ang psikolohikal na pagkahilig at atraksyon sa kapwa kasarian. Madalas na itong nangyayari ngayon, pati sa ating mga batang Muslim. Maaring may psikolohikal silang hilig sa pagiging homosexual, kaya siguro ganoon. Kaya inamin naman nila yon. Pero syempre, isisingit pa rin nila ang relihiyon. Dahil sa matinding pagkakalantad sa ating lipunan, sa mga homosexual, naging normal na ito para sa kanila dahil sa kanilang pakikisalamuha. Hindi ito totoo. Isa ako sa mga nangguna sa kilusan para sa karapatan ng mga bakla nung nasa universidad ako. Meron akong mga kaibigang bakla na mahigit 20 taon. Ni minsan ay hindi ko naramdaman na kailangan kong lumipat sa pagiging bakla. Bakla ka o hindi ka bakla? Nagsisimula silang makaramdam ng ganoong atraksyon. Parang sakit na kumakalat. Dahil na rin sa media at mga nakikita natin ngayon. May isang video. Hindi ko alam kung yun ay nasa Urdu o Ingles. At ito ay malalim na nakaugat sa tradisyong Islamiko. Si Imam Malik isa sa 4. Alam na mga may kaalaman sa Islam kung gaano kasikat si Imam Malik, kung gaano siya kahalaga o kaimportante sa Sunni Islam. Si Imam Malik ang tunay na nagtatag na ika-4 na madhab. Ang Muwatta, Malik ang aklat. At ang Maliki fiqh na nilika niya. Kaya sa Sunni fiqh, may 4 na pangunahing fiqh. Anbali, Shafi'i, Maliki, at anin niya ka-4? Nakalimutan ko. Basta, 4 sila at isa si Malik doon. At isinulat niya ito. May alam akong kwento tungkol sa kanya o sa estudyante niya. May isang gwapong batang lalaki na lumapit sa kanya. Hahanapin ko muna yon. Kung meron akong video na ganito, actually, tapusin ko muna ito. Pasensya na. Alam mo, nadidistract ako. Actually, hindi. Nainasabi ko na. Pasensya na. Alam kong ayaw mo ng ganyan. Pero mahalagang bigyan ng konteksto ang mga tao.
Ganito yung video ay nasa Urdu at walang subtitles. Ikukwento ko na lang. Yung lalaki ay nagpapaliwanag tungkol kay Imam Ibn Hanbal. Hindi Maliki. Sorry, nagkamali ako. May isang gwapong binata na lumapit sa kanya para mag-aral ng Quran. Pero sabi ni Imam Ibn Hanbal, alam mo ba? Sinabi ko, umalis ka muna. Aralin at isaulo mo ang Quran. Pagbalik niya makalipas ang ilang linggo, tinanong ko kung naisaulo na niya ang buong Quran. Sagot ng binata, oo, at gusto pa niyang matuto tungkol sa Islam at ako ang maging guru niya. Pero sabi ni Imam Ibn Hanbal, hindi ba umalis ka na? Dahil guwapo ang binata, minsan may pumapasok na di magandang isip, kaya sinusubukan niyang palayuin siya. Pinapaalis niya, pero bumalik pa rin. Humanga siya sa dedikasyon ng binata sa pag-aaral ng pananampalataya kay Allah. Kaya sabi niya, alam mo, magpakalbo ka. Pinilit niya itong magpakalbo at umupo sa likod ng haligi para hindi niya makita. Kaya na pag-uusapan ng mga lalaking ito. Na alam mo yon ewan ko siguro tama si Oscar Wilde nang sinabi niyang may kaunting kabaklaan sa bawat lalaki. Ewan ko, parang mahirap paniwalaan yon para sa akin. Ang homoseksualidad ay itinuturing na kasalanan sa lahat ng relihiyon. Walang duda roon. Pareho lang ang pakikiapid, pagnanakaw, pagsisinungaling at pagpatay. Lahat ay kasalanan sa bawat relihiyon. Hindi ba ganon? Nagkakaisa ang lahat ng relihiyon tungkol dyan. Hindi iniintindi ng Hinduismo ang tungkol dyan. Pero mas malaki ang espasyo ng homoseksualidad sa mata ng publiko. Wala naman tayong nakitang mamamatay tao. Ni ang mga mangangalunya, magnanakaw, mapakiapid o sinungaling ay hindi natin nakitang hayagang tumatayo at tumatakbo para sa pinakamataas na posisyon sa Estados Unidos ng Amerika. Pero nakita natin ang mga homoseksual na hayagang tumatakbo sa pagkapangulo ng Estados Unidos ng Amerika. Talaga? Sinong hayagang bakla na tumakbo para sa posisyon? Nakita natin ang mga pinuno at kalihim ng departamento, pati na rin ang pangalawa o pangatlong pinakamataas na posisyon. Sige, nakuha ko ang punto mo. Para dumalo sa inaugurasyon at mga party kasama siya. Malaking paglalantad at panghihimasok ito sa aming personal na pagpapahalaga bilang Muslim. Dapat tayong tumigil at magtulungan, magtayo ng panangga para protektahan ang ating mga anak laban sa patuloy na kumakalat na sakit. Oo, magagawa mo yan kung aalis ka sa aming malayang kanluran. Sige, umalis ka. Alam ko may issue rin ng mga Kristiyano sa homoseksualidad, pero di sila kasing barbariko na ibang tao sa pagtrato rito. Sa totoo lang, wala naman talagang kinalaman dito. Pasensya na. May iba rin tayong liberal na gawain at pagpapahalaga, tulad ng hindi pakikialam sa pribadong buhay ng tao, lalo na sa ginagawa nila sa kama. Pero galing yan sa kanluran. Hindi ito maintindihan ng mga taong ito, pero gusto pa rin nilang manirahan sa kanluran. Kaya, kailan maintindihan ng ating mga LGBTQ na kababayan iyon? Iyon? Iyan ang dahilan kung bakit gusto ko talagang gawin ang video na ito. Hindi nila kayo tinitingnan bilang mga kaibigan. Pwede kang magpakababa at gawin ang lahat para sa kanila dahil galit ka sa kanluran o galit ka sa mga puti. Pero galit pa rin sa inyo ang mga taong ito. Pinipilit ang Muslim na tanggapin ang mga pagpapahalagang Britaniko. Hindi namin gusto ang kultura ninyo. Hindi namin gusto ang pagsusugal ninyo, ang homoseksualidad ninyo, at ang pakikipagtalik ninyo sa kung kani-kanino. Hindi namin gusto yan. At ang mga batas ninyong gawa ng tao. Hindi namin gusto yon. Sa tingin ko, mas maganda ang meron kami. Diyan na lang kami mananatili. Diyan lang kayo, pero hindi rin sila babalik sa bansa nila. Sige, tatapusin ko ito agad gamit ang nakakatawang video na ito. Akala ko biro lang ito. Baka nagbibiro lang yung tumatawag. Pero tingnan mo yan. So, ito? Yung gusto mong terorista nagtatanong kay Sheikh kung pwede maging pansamantalang homosexual. Kaya ang puwit niya ay magiging sobrang lapad at bukas na pwede niyang ipuslit ang mga pampasabog sa loob ng puwit niya. Kaya sinasabi niya, tingnan ko muna ang quote ni Oscar Wilde. Habang naghihintay, sige, baka may kaunting pagkabakla ako o wala, mamamatay rin naman ako. Paano kung magustuhan ko pa pala? Baka magbago pa ang pananaw ko. Alam mo, pasensya na. Ako, gusto ko ito. Hindi ko ipupuslit ang mga pampasabog sa puwitan ko. Kaya siguro umaasa ako. Natuklasan niya na bakla pala siya. Kung hindi niya ito nagustuhan, sasabihin niya, "Oy Diyos, ginawa ko lang ito para sa'yo." Kita mo kung gaano katalino ang taong ito.
Pakinggan mo. Basahin ko muna ito sa'yo kasi Arabic baka hindi mo maintindihan. Isang Wahabi ang sumulat. Mahal na Sheikh, naway bigyan ka ng ala ng pagiging martir at mga birheng itim ang mata sa paraiso. Ano bang masama sa mga birheng asul ang mata? Gusto kong magsagawa ng isang operasyong pagkamartir. Nilapitan ko si Sheikh Abu Dima Al-Kasab. Totoo pala ito. Sinabi niya sa akin na nakabuo sila ng isang malikaing, bago at hindi pa nagagawang uri ng operasyong pagkamartir. Tinatawag ito mga kapsulang pampasabog, inilalagay ito sa iyong puwit. Upang magsanay para sa ganitong jihad. Sa kasamaang palad, kailangan mong humiga kasama ang ating imam na kailangang inspeksyunin ng butas upang matiyak na maayos na mailalagay at mananatili roon ang mga kapsula. Kaya para magawa yon, kailangan kang sodomyahin sa loob ng ilang panahon upang lumuwag ang iyong puwit at magkaroon ng espasyo para sa mga pampasabog. Ang tanong ko, saan ako pinapayagan na papasukin ng isa sa mga mujahidin? Pinapayagan ba ako, Diyos ko? Grabe na itong pagsasamantala. Okay, may pagsasamantala dito. Sa Islam, tinatawag itong halala marriage. Oo, paano kung sa galip? Aksidenteng na diborsyo ng isang asawa ang kanya asawa ng 3 beses. Diborsyo, diborsyo, diborsyo. Talak, talak, talak. Pagkatapos, haram na siya para sa kanya? Pero paano kung nagsisi siya sa desisyon niya? Sabi niya, Diyos ko, anong nagawa ko? Gusto kitang balikan, Salma. Gustong gusto ko kung paano mo ko ipinagluluto ng shawarma. Hindi kita kayang pakawalan. Pero naging haram na siya. Kaya may isang gawain na tinatawag na halala. Kaya para mangyari yon, ang babaeng ito, ang bagong hiwalay na asawa, ay kailangang pumunta sa ibang lalaki. Sa isang tao na magpapakasal sa kanya. At kailangan niyang makipagtalik sa kanya. Oo, sinabi ni Muhammad na hindi siya pwedeng balikan ng una niyang asawa hanggat hindi niya natitikman ang tamis ng kanyang nektar. Hindi ko alam. Gumamit lang siya ng ibang kalingaga. Pero ibig sabihin, hanggat di siya nakikipagtalik sa bagong lalaki, di siya magiging halal para sa kanya. Kaya tinawag iyong halala. Kaya sa Iraq, natuklasan nila, ang BBC ang nag-ulat tungkol dito, na may mga halala center sa Iraq kung saan ang mga babaeng British na diborsyada, mga babaeng British ay pupunta sa Iraq. Nakikipagtalik sila sa mga imam na nagbibigay ng halala services, kaya ganon. Kaya ang mga babaeng Muslim ay pumupunta doon, pumupunta sa Iraq o alinmang bansa na gusto nila. Pero ang ulat ng BBC ay tungkol sa Iraq, nakatuon sa Iraq. Lalapit sila sa mga lalaking ito, magbabayad at makikipagtalik. Pagkatapos, maghihiwalay at babalik para muling magpakasal sa kanilang asawa. Oh! Ganyan ang nangyayari sa Islam. Naisip ko na mapagsamantala yon kasi hindi lang sila nakikipag one-night stand sa isang babae, kundi binabayaran pa sila. Pero tingnan mo ito, gusto kong malaman kung sino itong mujahid, sino itong henyo na nakaimbento ng ganitong paraan ng jihad. Gusto mong mapunta sa langit at makakuha ng 70. 2 biring maiitim ang mata, ayos lang, pero kailangan muna kitang tirahin. Kaya itong Muslim na lalaki nagtatanong, pwede ko bang payagan ang isa sa mga mujahidin na mapasok ang puwit ko? Kung mabuti naman ang intensyon ko. Pakiusap, ayokong subukan ang kasabihan ni Oscar Wilde na hindi ako bakla. Hindi ko yung ginagawa para sa kaligayahan. Pero pinapayagan ba akong gawin ito, pakiusap? Ang layunin ay magsanay para sa jihad sa pamamagitan ng pagpapalawak ng puwit ko. Sabi ng lalaki, pinuri ng Sheikh si Allah at sinabi, sa prinsipyo, bawal ang sodomya. Sa prinsipyo ay mali. Alam mo, sinabi ni Allah, walang mali. Dayunpaman, mas mahalaga ang jihad. Sa tingin ko may ginawang video si David Wood tungkol sa lalaking tagapagpalaganap ng Islam sa Amerika na halos pareho rin ang sinabi. Sa tingin ko siya ay, ewan ko, hindi ko maalala ang kwento. Sa tingin ko siya rin ay tinitira. Ito ang pinakamatinding kwento ng Al-Sud. Diyos ko, paano ko ito nakalimutan? Siya ay nasutify, sa totoo lang. Sa tingin ko dapat nabanggit yun ng imam. Pero tingnan mo, si Propeta Muhammad ay nasutify. Nasut siya. Dayunpaman, mas mahalaga ang jihad. Ito ang rurok ng Islam. Kung ang sodomya lang ang tanging paraan para marating ang rurok ng Islam na ito. Kung kailangan mo magbatira para makapunta sa Jannah, ayos lang yon at hindi ito haram.
Ang pangangailangan ay nagpapahintulot sa bawal. Tingnan niyo mga pare, sila ang mga taong kinakaharap natin. Ang kinakailangan gawin para magampanan ng tungkulin ay nagiging tungkulin rin. Pero sa madaling salita, sinabi niya na ayos lang na magpatira ka para magawa mo ang jihad. Allahu Akbar. Boom! At sasabog ito mula sa kabila. Magiging matindi ang utot na yon. Sige, tatapusin ko na agad. Hindi lang mga kleriko ang nagsasabi nito. Tingnan nyo, ito ay mga sahih hadiths. Ito ay mula sa Sahih Bukhari, 5,285. Isinumpa ni Allah ang mga lalaking ginagaya ang kilos ng mga babae at ang mga babaeng ginagaya ang kilos ng mga lalaki. Kaya, pati transgender na lalaki at babae, wala na rin. Isinusumpa sila ni Allah at isinumpa ng propeta ang mga lalaking kumikilos na parang babae. Diyos ko, yung mga lalaking yon. Ang video ay tungkol sa mga lalaking kumikilos, babae at babaeng kumikilos lalaki. At sinabi niyang palayasin sila sa bahay. Sige, hindi pa naman masyadong masama hanggang ngayon. Ayan na. Napakahalaga nito. Ito ay mula kay Ibn Abbas, tiyuhin ni Muhammad. Sino mang makakita ng gumagawa ng ginawa ng mga tao ni Lot, ibig sabihin ay homoseksualidad. Ang sinusubukan gawin ng lalaking ito ay palawakin ang kanyang puwit. Patayin ang gumagawa nito at ang pinaggagawa nito. Kaya pareho silang mawawala. Maliban kung ito ay para sa jihad. Kapag may nakita kang nakikipagtalik sa hayop, patayin siya, pati ang hayop. Bakit pati ang hayop? Nakakaawa talagang mga kambing sa Afghanistan at hilagang Pakistan, ano ba yan? Kaya ganyan ang reliyong kinakaharap natin mga pare. Kaya nasa inyo na kung paano nyo ito tatanggapin. Kaya ang mas malaking aral dito ay, hindi mo kailangan ng Islam. Talaga namang hindi mo kailangan ng kahit anong Islam. Gumawa ka ng sarili mong espiritual na bersyon ng relihiyon at igalang mo rin ang sarili mo.